Muling giniit ni DPWH Secretary Vince Dizon na may mga big fish na mananagot sa flood control scandal. Sinabi yan ng kalihim sa gitna ng pag-iinspeksyon ng Phase 2 ng EDSA Rehabilitation. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Sinimulan ng aspaltuhin ang bahagi ng EDSA northbound mula Buendia sa Makati City hanggang MRT Bonnie Station sa Mandaluyong. Bahagi ito ng Phase 2 ng rehabilitation ng EDSA. 2 linya sa northbound lane ang isinara nitong weekends mula 10 p.m. hanggang 4 a.m. Marami tuloy ang naipit na motorista. All the way na to mula Orense hanggang Monumento. So, gusto lang natin masigurado na unang-una, mabilis yung pagtatrabaho. At the same time, talagang nami-minimize natin yung aberya sa mga kababayan natin. Binuksan din ang halos lahat ng lane. Alas 5 ng umaga ngayong araw. Doble na rin daw ang inilapad ng mga sidewalk para maging pedestrian-friendly ang buong EDSA. So naging commitment natin sa mga commuters natin. Nagagaparan natin yung sidewalk. Dati, ang sidewalk dito, mga 1.2 meters, 1.5 meters lang. Ngayon, mahigit doble na, nasa 3.2 na. Ngayon, dahil 3.2 na to, pati yung bisikleta pwede na sa sidewalk din. Palalawakin din ang drainage system ng EDSA para maiwasan ang pagbaha. Target itong matapos sa 2027. Kasabay niyan, naibahagi ng kalihim ang mabigat na pasanin ng ahensya, lalo pat nalalapit na ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang ahensya kasi ang naging sentro ng kontrobersya matapos mabunyag ang flood control scandal. Napakahirap nung dinatnan natin na mga problema, no? Napakabigat. And mga problemang to, dekada na ang binibigan. Pero siguro, ang importanteng ginagawa natin ngayon sa DPWH ay yung mga reforma. Naniniwala si Dizon na kritikal ang ambag ng ahensya sa pagpapanagot ng mga sangkot. Pero marami pa rin ang nagsasabing wala namang big fish na naipakulong. Gate ni Dizon. Tingin ko hindi totoo yun kasi marami nang nakakulong ngayon na big fish. At sabi nga ni Ombudsman Boying nung nakaraang linggo, malapit nang mahuli yung mga malalaking isda. Na-mention na niya yung pangalan ni former Speaker Martin Romualdez na malapit na. Naiintindihan daw ni Dizon ang pagkainip ng mga Pinoy, pero hindi rin daw biro ang magpatibay ng asunto para masigurong hindi basta makakalaya ang mga mandarambong. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.